Napag-usapan natin ng patungkol sa may meeting nitong sila Michael, kung saan sinabi niya na kailangan nila ng panibagong chain of command ng kanilang mga forces. Kaya ngayon, inisama na nila ang mga insectoids sa kanilang meeting. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So, wala ngang paki itong si Dino sa may nangyayaring meeting na ito. Nandito lang siya kasi siya ay obligado. Pero hindi talaga siya interested sa nangyayaring usapan. Itong si Feldway ngayon ang moderator nitong kanilang meeting. Ang topic nga nitong meeting na ito ang appointment ng mga positions. Na ang point ay ang i-clarify ang hierarchy para walang maging interference sa kanilang gagawin na full-scale invasion. Excited na excited itong si Vega dito. Habang wala naman pakialam itong kanyang mga kasama. Lalo na nga itong si Dino dahil ayaw niya magkaroon ng unnecessary responsibilities. Nung una sinabi ni Michael na itong si Feldway ang gagawing supreme leader, pero sa meeting na ito napagdesisyon na nila na itong si Michael pa rin ang supreme leader nitong kanilang army. Itong si Feldway nabigyan lang ng role na commander-in-chief at chief executive officer. Parang role nitong sila Rimuru at Benimaru na itong si Rimuru talaga ang pinaka-head ng kanilang forces, pero itong si Benimaru ang nag-handle nitong kanilang army. Itong si Velsard naman nabigyan ng position na advisor. Meron siyang freedom na mag-roam kung saan niya man magustuhan. Dahil ang presence pa lang nitong si Velsard alone isang malaking challenge na para sa mga normal beings lamang. At enough na itong si Velsard para tapatan mag-isa itong si Gay Crimson. Sa mga natitira naman nilang members merong siyam na malalakas na commanders. At ang pinakamalakas dito itong si Zelario. Pero meron pa palang isa na probably ay kasing level nitong si Zelario or maybe mas malakas pa. Ito ay kaibigan nitong si Feldway. Pero ngayon wala ito dito. Including him 10 na ang malalakas nilang commanders. Normally, requirement sa isang commander na magkaroon ng tactical mindset. Pero sa battlefield mismo strength talaga ang pinaka nagmamatter. Kaya ang idea nitong si Feldway ang i-rank itong mga subordinates niya. Depende sa mga strength nila. Hindi advisable na mag-assign ng isang commander na bobo. Pero so far, successful naman ang mga nagiging rates nila. Gamit nga itong tactic na ito. Kaya pinagpapatuloy lang nila ngayon itong ganitong klase ng sistema. Ini-appoint nitong si Feldway ang tatlong pinakamalalakas dito bilang members ng kanyang 3-star commanders. Ang mga ito yung isa niyang kaibigan na wala nga dito ngayon. Then ang kasunod itong si Zelario. At lastly itong si Jahil. 3 Phantom Commanders ang kanilang original label nung una. Pero ginawa itong 3-star commanders nitong si Feldway para magkaroon naman daw ng pagbabago. Tsaka hindi naman kasi Phantoms lahat itong mga members nga nito. Dahil ang nag-iisang Phantom lang dito itong si Zelario. So bakit naman star ang term na ipinalit sa may Phantom? Ang dahilan naman nun kasi magiging commanders daw itong mga ito nitong si Veldenava. At itong si Veldenava nga ang Star Dragon King. Kaya appropriate daw na star ang term na gamitin. Dahil ang goal naman talaga nitong samahan nila ang resurrection nitong kanilang master. Sabi ni Feldway, patay na daw itong si Cornu. Then nagbetray naman daw itong si Obera. Kaya pinalitan niya daw itong dalawang to. Ina-expect niya daw na magpe-perform ng maayos itong kanilang mga replacement sa pakikipaglaban sa nalalapit nga nilang gera. Pero pagkatapos pa lang, nai-announce ito nitong si Feldway nagreklamo na agad itong si Vega dito kasi gusto niya nga maging high ranking pero hindi siya napasama sa tatlong pinakamataas na mga subordinates nitong si Feldway. Sabi niya, bakit daw nag-a-appoint na lang ito basta-basta ng kung sino-sino na lamang at bakit daw hindi na lang nito ibigay sa kanya yung isa sa mga position kasi nga sa mga tatlong commanders merong isang wala dito at gusto makuha nitong si Vega yung position ng commander na absent. Ngayon kasi sobrang lakas ng tingin ni Vega sa kanyang sarili dahil kakakain niya nga lang kay Orya kaya medyo nadadala siya ng kanyang kayabangan. Ang nag-iisang tao lang dati na kayang mag-handle kay Vega itong si Yuki Kagorazaka. Pero ngayon, hindi niya na ito nare-recognize na master. Kaya parang pakiramdam ni Vega, napakalaya na talaga niya. Kaya nag-reply itong si Feldway kay Vega na manahimik daw ito. Final na daw itong kanyang decision. At kapag nag-comment pa daw ito dito, ipapa-execute niya daw itong si Vega. Walang alam itong si Feldway kung paano mag-utilize ng human resources. Talagang kapag hindi kanya nagustuhan, i-discard ka na lang niya. Hindi siya mahilig na mag-handle ng negotiation. Meron siyang isang clear na mindset na i-determine niya
niya lang ito magiging value mo kung magiging useful ka sa kanya. At ang kahit na sinong walang silbi wala sa kanyang halaga. Kaya hindi maganda ang kanyang relationship sa mga under sa kanya. Pero walang pakialam doon itong si Feldway. Talagang next time na umimik pa itong si Vega matutuloy ang kanyang execution. Naramdaman nitong si Vega ang threat nitong si Feldway at gumana ang kanyang survival instinct. Aware siya na siya ngayon ay in danger. Ang lakas pa ng tingin niya kanina sa kanyang sarili. Pero nung nag-step in na nga itong si Feldway nakita niya ang difference sa kanilang level. Itong si Feldway ay talagang way superior in comparison to Vega at na-judge ni Vega na wala siyang kalaban-laban dito. Kaya wala siyang choice kung hindi ang manahimik. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.